Mas malakas ang pag-atake ni Trump sa Iran kaysa noong Pebrero 28 gamit ang buong lakas. At ang utos ay nagmula habang ang Pangulong Amerikano ay nasa Turkey sa summit ng NATO matapos tamaan ng 3 komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Sinimulan ng Central Command ng Estados Unidos ang sunod-sunod na pambobomba sa mga estrukturang militar na konektado sa rehimeng Iranian sa Timog Iran. Tinamaan ang mga lugar sa paligid ng Bandar, Bandar Abbas, Sirik at Isla ng Kashmir. Ayon sa impormasyon mula sa mga otoridad ng Amerika at internasyonal na media, dumating ang tugon matapos ang mga sibilyang barkong nagdadala ng langis at natural na gas mula sa Golpong Persiko papuntang Golpo ng Oman ay na-target ng mga pag-ataking iniugnay sa Iran. Mabigat ang mensaheng pampulitika. Hindi tinanggap ni Trump ang pagsubok ng Tehran sa tigil putukan, pagbabanta sa inosenteng tripulante at pagtrato sa internasyonal na ruta na para bang pag-aari ng revolusyonaryong gwardiya. Ang nagsimula bilang pang-uudyok sa dagat ay nauwi sa parusang panghimpapawid laban sa depensa, mga radar, mga misil, mga drone at mga pantalan na ginagamit para gipitin ang nabigasyon. Ang pinakamalaking hamon at kalaban na hinaharap natin ngayon. Pupunta rin si Pat Hegseth sa Israel para makipag-usap kina Benjamin Netanyahu at Israel Katz. Nililinaw na ang Washington at Jerusalem ay nagsasayos ng susunod na yugto ng presyon. Ano ang nagtulak kay Trump na magpakawala ng tugong mas malaki kaysa sa nauna at bakit nagpasya ang Iran na umatake sa mga sibilyang barko sa Hormuz? Paano pa mas mapapalakas ng opensibang ito ang pagpigas sa rehimen ng mga ayatollah? Ikukuwento ko na agad sa iyo lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito, boy. Nagsimula ang operasyong Amerikano noong gabi ng Hulyo 7, 2026 bilang tugon sa mga pag-atake laban sa 3 barkong pangkalakalan na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Isang rehiyon sa pinakasensitibong ruta ng langis at gas sa mundo. Nagpasya ang rehimen ng Iran na kumilos mismo ron gamit ang banta sa dagat bilang instrumento ng panggigipit. Ayon sa Central Command ng Estados Unidos, isinagawa ang aksyon para magpataw ng mabigat na parusa sa pag-atake sa mga sibilyang barko sa internasyonal na daanan. Isa itong tugon na militar at politikal. Inatake ng Iran sa dagat, si Trump ay tumugon sa teritoryong ginagamit ng rehimen para suportahan ang ganitong presyon. Ipinapakita ng listahan ng target na hindi minamalit ng Washington ang insidente. Ayon sa mga opisyal ng Amerika na binanggit ng media, tinarget ng mga pag-atake ang depensang panghimpapawid, pagmamanman sa baybayin, mga missile na mula sa lupa papuntang himpapawid, posisyon ng cruise missile laban sa barko, mga plataporma ng paglulunsad ng drone at pasilidad sa pantalan. Ibig sabihin, hindi lamang simboliko ang tugon. Tinarget ang estrukturang tumutulong sa Iran na magbantay, magbanta at umatake sa sasakyang pandagat sa kipot ng Hormuz. Sabi ng isang opisyal ng Amerika ayon sa Axios, ang bagong yugto ay 4 o 5 beses mas malawak at mas malakas kaysa sa tugon sa Hormuz na ginawa 10 araw na ang nakalipas. Naging isa ang Bandar Abbas sa pinakasensitibo lugar sa gabi dahil ito ang sentro ng kapangyarihang pandagat ng Iran sa timog. Nandun ang mga estrukturang konektado sa kontrol ng dagat ng rehimen, pati na rin ang mga lugar na ginagamit para sa galaw ng militar at presyon sa Golpo ng Persia. May mga ulat din ng mga pagsabog malapit sa mga lugar na pandagat ng rehimen, pati na rin sa mga lugar na ginagamit para sa galaw ng militar at presyon sa Golpo ng Persia. Shahrid Haqqani sa Sirik at sa Isla ng Kesh. Kinilala na media ng Iran ang mga pagsabog sa ilang bahagi ng timog ng Iran. At sapat na ito para ipakita na tinamaan ng pag-atake ang koridor na ginagamit ng Tehran para subukang kontrolin ang kipot. Sa mga balita, nabigyang pansin ang paliparan ng Bandar Abbas dahil umano'y may mahalagang tao ng rehimen na ron. Ngunit ang matibay na pampublikong beripikasyon sa ngayon ay kinukumpirma lang ang mga atake sa mga estrukturang militar at pantalan sa reyon. Nag-react ang Amerika dahil sa pag-atake sa mga komersyal na barko. Ang Al Rekayat, isang barkong nagdadala ng likidong natural na gas na may kaugnayan sa Qatar, ay tinamaan malapit sa baybayin ng Oman. Binanggit din sa investigasyon ang Saudi oil tanker na Oidian. Sinisi ng mga autoridad ng Qatar at Saudi Arabia ang Iran at tinawag ang mga pag-atake na banta sa pandaigdigang paglalayag at supply ng enerhiya.
Mahalaga ito dahil pinapalabas ng Iran na hawak nilang daanan at kaya nilang magtakda ng patakaran sa mga barko. Hindi pag-aari ng Revolusyonaryong Gwardiyang Hormuz, isa itong internasyonal na ruta. Ginagamit ito ng mga sibilyan, kumpanya at mga bansa na hindi maari maging bihag ng isang armadong rehimen. Inaprubahan ni Trump ang tugon habang nasa Turkey siya sa summit ng NATO. Dumalo sa pagpupulong ang mga pangunahing opisyal ng pamahalang Amerikano tulad ni Pete Hegseth, Marco Rubio, Scott Bessent at General Dan Kane. Malinaw ang larawan, hindi tinuring ng Pangulo ang agresyon bilang karaniwang alingas-nas lang sa diplomasya. Pinagsama niya, depensa, diplomasya, tesoro at militar na pamunuan sa isang mesa. Diyan naging kumpleto ang presyon. Kasabay ng pag-atake ng mga eroplano ng Amerika sa Timog Iran, tinanggal ng Departamento ng Tesoro ang pansamantalang pahintulot sa pagbebenta ng langis ng Iran. Ang konsesyon ay binuksan ng 60 araw at ngayon ay pinutol na may petsa ng pagtatapos sa ika-17 ng Hulyo. Malaking parusa sa pananalapi ito. Ang langis ang isa sa malalaking pinagkukunan ng pera ng rehimen ng Iran. At ang pagsuspinda ng pahintulot ay direktang tumatama sa kaban na sumusuporta sa kapangyarihan ng mga ayatollah. Matapos ang anunsyo, tumaas ng mahigit 5% ang presyo ng langis na nagpapakita ng pagkaunawa ng mundo sa panganib. Sinabi na ni Netanyahu sa CNN na sa kabila ng paminsan-minsang hindi pagkakaunawaan, magkasundo sila ni Trump sa mga mahalagang issue tungkol sa Iran. Pinapatibay nito ang pananaw na di nag-iisa ang tugon ng Amerika. Pinatitibay nito na tinitingnan ng Israel ang rehimen ng Iran bilang direktang banta, lalo na dahil sa mga aksyon ng Revolusyonaryong Gwardiya at ng mga grupong konektado sa Tehran sa reyon. Kapag inatasan ng Washington ang kalihim nito sa depensa at inilalapit ang usapan sa Jerusalem, alam ng rehimen na posibleng lumaki ang presyon mula sa iba't ibang panig. Napasa rin sa radar ang Timog Lebanon dahil patuloy ang tensyon sa Hezbollah na konektado sa ehe ng Iran. Iniulat ng Reuters noong nakaraang araw ang pag-atake ng Israel sa Nabatie, Timog Lebanon sa gitna ng kaguluhan sa hangganan. Nakakatulong itong ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na simpleng insidente sa dagat ang tugon laban sa Iran. Ginagamit ng Tehran ang mga barko, milisya, drone, misil at diplomatikong presyon bilang bahagi ng isang estratehiya. Ang problema ng rehimen ay sumagot mismo si Trump sa mismong pinagmulan ng provokasyon, ang kakayahang militar na ginamit sa pananakot sa AO. May mga hindi kumpirmadong ulat na kumakalat ukol sa paunang utos na harangin ang trapiko sa kipot ng Hormuz. May ulat na nasusunog na bangka ng Revolusyonaryong Gwardiya sa daungan ng Sirik. Sinikap ng Tehran ipakitang kaya nitong isara ang pandaigdigang kalakalan. Nagbabala ang Amerika na anumang pagtatangkang gawing bihag ang Hormuz ay maaaring magdulot ng malaking kapalit at maaaring sa mga radar, daungan, drone at mga base militar sa baybayin mapunta ang kapalit tungkol sa pera galing sa langis ng Iran. Natapos ang gabi na may apoy sa Bandar Abbas, mga pagsabog sa Timog Koridor ng Iran at tumanggap ng pinakamabigat na babala ang Revolusyonaryong Gwardiya mula na magsimula ang tensyon sa Hormuz. Sinubukan ng rehimen ng Iran ang tigil putukan, inatake ang mga barkong sibilyan at sinukat kung hanggang saan aabot si Trump. Dumating ang sagot sa pambobomba, mga sanksyon at pakikipag-ugnayan kay Israel. Para sa Tehran, lumiit ang pagpipilian, itigil ang paggamit ng kipot bilang sandatang pampolitika o harapin ang presyon ng Amerika na target ang militar at bulsa ng rehimen. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang ambag ninyo ay tumutulong sa pagpapatuloy namin.